Walang literal na sinabi ang Biblia kung maaari o hindi maaaring maglaro ang isang Kristiyano ng mobile games o computer games. Ngunit ang mga prinsipyo ng Biblia ay mailalapat sa kasalukuyan tungkol sa pinakamagandang paggamit ng ating oras. Kung ipinapakita sa atin ng Diyos na ang isang partikular na gawain ay kumokontrol na ng ating buhay, dapat tayong kumawala sa gawaing iyon. Maaaring ang gawaing ito ay pagkain, panonood ng sine, Netflix, TV, pakikinig ng musika, paglalaro ng mobile games o computer games at anumang mga bagay na nakasasagabal sa ating atensyon sa pagkilala, pag-ibig at pagsunod natin sa ating Diyos. Mag-ingat tayo kasi mga bagay na ito ay posible nating maging Diyos-Diyosan. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit hindi dapat tayo maglaro ng mga mobile games. Number 1, ang mobile games ba ay makapagpapatibay sa ating pananampalataya o baka naman aaliwin lang tayo nito? Ang ibig sabihin ng salitang patibayin ay patatagin. Ang paglalaro ba ng video games ay makapagpapatatag ng iyong pag-ibig sa Diyos, kaalaman tungkol sa Kanya, pagsunod natin sa Kanyang kalooban? So obviously, hindi po. Number 2, ang paglalaro ba ng mobile games ay pagsunod sa kalooban ng Diyos o baka naman ang sarili mong kalooban ang iyong sinusunod? Ang kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak ay mabubuod sa kanyang pinakadakilang utos. Di ba yan ay nakalagay sa Luke chapter 10 verse 27? At tumutulong sa atin na lumago tayo sa ating kaalaman at sa biyaya ng Panginoong Kristo. Number 3, nakaluluwalhati ba sa Diyos ang paglalaro ng mobile games? Ang ilang mobile games na itinatampok ang karahasan, karumihan at maling desisyon. Bilang mga Kristiyano, ang lahat ng ating gawain ay nararapat na nagbibigay luwalhati sa Diyos. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. At mapapansin nyo sa mga mobile games ngayon ay puro patayan, puro pagre-rebelde. At yung karamihang pinoportray nila ay puro kasamaan, evil spirits, mga makademonyong gawain at itsura. Kaya kapag ikaw ay naglalaro nito, lumalabas na ikaw na rin ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At direktang pagre-rebelde rin ito sa kalooban ng Diyos. And remember, sinabi ng Biblia, abstain from all appearance of evil. Number 4, ang paglalaro ba ng mobile games ay magbubunga ng mabubuting gawa? Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa nung una. Di ba yan ay nakalagay sa Ephesians chapter 2 verse 10, Titus chapter 2 verse 11 hanggang verse 14, at 1 Peter chapter 2 verse 15. Number 5, ang paglalaro ba ng mobile games ay kinakikitaan ng pagkokontrol sa sarili? Marami ang nagsasabi na ang mobile games ay maaaring maging obsession na hahantong sa addiction. Walang lugar sa buhay ng Kristiyano para sa mga ganitong bagay. Inihalin tulad ni Apostle Paul ang buhay Kristiyano sa isang atleta na dinidisiplina ang sarili upang makamtan niya ang gantimpala. May higit na motivation ang mga Kristiyano na mamuhay ng buhay na nakahiwalay sa kasalanan at may pagkokontrol sa sarili upang makamtan ang gantimpala sa langit. 1 Corinthians chapter 9 verse 25 hanggang verse 27. At ang panghuli, ang paglalaro ba ng mobile games ay pagsasamantala sa panahon para sa paggawa ng mabuti? Magbibigay sulit ka sa Diyos kung paano mo ginagamit ang iyong oras. Ang paggugol ng mga oras sa paglalaro ng mobile games ay mahirap na matawag na mabuting pangangasiwa ng oras. Tignan nyo sa Ephesians chapter 5 verse 15 hanggang verse 17, 1 Peter chapter 4 verse 2, Colossians chapter 4 verse 5, sa James 4:14 at 1 Peter chapter 1 verse 14 hanggang verse 22. Kaya ikaw na Kristiyano na naglalaro pa ng mobile games at addict ka na dyan sa mobile games, iwasan mo na yan sapagkat hindi yan makapagpapatatag sa iyong buhay Kristiyano.